guys, another day and another night at panibagong Budol speaker na naman ating pag-uusapan ngayon. Wow. First, my name is Evan Bersabal and welcome to my YouTube channel, Soundtech PH. So ayun guys, matapos nga natin i-review si W King from our previous vlog. So after niya makilala sa Philippines, ayun, yung boombox style na with karaoke. Sumunod naman nagsilabasan yung sinasabi nating pantapat kay D20, WK D20. So pinag-uusapan natin yung mga speaker kagaya na lamang the X-Globo Wowmax. And then si Tri-Bit or 3-Bit. And this one si Sony LK S1617. So ayun na nga guys. Due to public demand, due to request of our audience, ito na nga po, pagbibigyan na natin yung mga request nyo na i-review natin, bibigyan natin ng review tong unit na to. So ngayon guys, yung gamit kong microphone, kung mapapansin nyo, ito, microphone po ito ni W King T9 Pro. So hindi po tayo gumamit ngayon ng yung microphone na madalas ginagamit sa pagbablog. Kasi yung gamit ko dati guys, medyo mungo. Kaya I prefer na ito na lang yung gamitin ko kasi sinubukan ko siya kunin ng video. Mas malinaw pa siya. Ayun. So, ito muna yung gagamitin natin ngayon. Pasamantala habang i-introduce natin sa inyo tong speaker ni Sodelke. So, ito nga guys, yung Sodelke S1670. So, bibigyan ko lang kayo ng idea. Meron siya available sa Shopee and Lazada. Pero yung sa akin guys, nakuha ko to kay JYS. So, shout out kay JYS. Ayan. So, ayun guys, dumating siya. Hindi na, tapos na natin siya i-unbox. Hindi ko na ipakita pa na i-unbox. Pero kung ano yung nakita niyo sa harapan ko, ito po siya lahat. Main unit, and then, dalawang microphone na nakalagay sa tig-isang box. Ayan. And then, pangatlo yung user manual. So, just like the other speakers, so meron siyang kasamang Type-C cable for charger. And, meron siyang USB to Type-C. Para sa charger din. Yung pangatlo, yung 3.5mm audio cable. Wow. Yun. Okay. So, meron siya kasamang remote. Kalimutan ko kanina. So, ayun guys, bago natin ipakita sa inyo at ipaparinig sa inyo yung sound quality niya. So, meron akong inahandang magkakaibang video kung saan ko siya in-apply at sina-sound test para kayo na mismo marinig kung okay yung nagiging quality niya or performance niya. So, tinitest natin siya ng outdoor, especially sa beach or sa mga party, sa mga small gathering or sa malaking gathering. Tinry na, marami akong ginawang experiment. And also, tinry ko rin siya ng gamitin sa movie. Ayan. So, yun guys, nakalagay sa box niya yung features and specification ng mismong unit. So, andito naka-highlight yung portable, super loud BK speakers. So, ngayon, mamaya guys, alamin natin kung talagang pabibigyan niya ng hustisya yung super loud Bluetooth speaker. And then, meron siyang features na cinematic experience. So, ibig sabihin maganda talaga yung quality niya. Meron pala siyang, guys, wattage na based sa orange ang blow up. Ayun, na nakalagay sa kanya is 300 watts. Yan. So, yung unit na to guys, meron siyang battery capacity na 30,000 mAh and a wattage, power wattage na 300 watts. So, kung isipin mo guys, mas lamang siya doon kay W King D20 kasi si WD20 meron lamang siyang 200 watts. So, ngayon guys, titingnan natin kung ano pa yung mga ibang connectivity na meron siya sa likod. Yung mga port, i-check natin siya doon sa ibang unit na ating na-review. Ayan. So, pag binuksan mo yung likod niya, guys, mapapansin mo, meron siyang mic 1 and mic 2. Which is, ito yung missing sa kay W King D20. Wala siyang extra input for mic. So, meron din siyang USB or USB port and for TF card port. And then, meron siyang audio in, yung para sa 3.5 audio jack. Then, meron din siyang out
audio out. And next, meron siyang OTG. And yung nasa last, sa pinakagilid, yan yung Type-C for charger. So yung charging niya pala guys is 5 volts and 3 ampere. Pero I believe supported naman siya ng fast charging. So kung gagamitin natin siya ng fast charger, mas mabilis siya mapuno. Yeah. Huwag lang natin siya gamitan ng sobrang taas na wattage na charger kasi magkukos yun ng battery bloat. So masisira yung magiging bloated yung bloated yung battery. Kung mapapansin din natin guys, maganda yung pagka-design ng branding niya. Ayan, akmang-akma lang din sa size niya, yung laki ng branding niya. Ayan. So, naka-emblem type siya and also, siya guys, rubber. And so, dito naman guys sa mga control niya, andito yung power on button, followed by mode. Kung mode for whatever gagamitin mo na player, it's either AUX, Bluetooth, or USB, ganyan, PF card. And then, next is control for light. So, yung ilaw natin sa gilid, ito yung control niya. Marami siyang style ng ilaw. Yung panghuli niya, yun yung, kung ayaw mo nang may ilaw, i-off mo siya. Yan. Long press. Yan. Long press mo siya para mawala yung ilaw at para battery saving na. Battery saver. Yan. Next, here's the control for volume. Volume up and volume down. Yung nasa gitna dito yung pause and play. Next is control for microphone. So kung ayaw mong pumindot dito guys, meron din siya sa remote yung microphone niya. Meron sa unit at meron mismo dito sa remote. Ayan. Microphone. Ayan. Okay. Tapos, meron din siyang katapat na microphone, yung docking nakalagay dito pero kung sa ibang speaker like WKing, ang nakalagay dito sa function na to is mic priority. Yung magsasalita ka, automatic humihina yung volume ng sounds. So, no need na i-pause or patayin yung sounds habang nagsasalita ka. Yun yung function na mic priority na yun at the same time dito kay Sodelke, docking yung nakalagay yun. Yan. Tapos yung sunod yung EQ, yung equalizer niya. So sa equalizer guys, meron lang siyang dalawa, yung standard niya at saka yung deep bass. And para sa akin guys, yung ginagamit ko dito, mas gusto ko yung normal lang niya na sounds. Kasi parang mas sounds more natural and mas pleasant sa tenga, sa pandinig ko, yung normal mode lang yan. And then pag gusto ko naman siya i-adjust yung bass and treble, meron din naman siya dito guys. Papakita ko sa inyo. Ayan. Bass down and bass up. Sa kabila naman, andyan yung treble. Up and down. Ayan. So nilalagay ko lang dito sa EQ yung standard mode niya. Tapos dito na ako nagko-control, nag-a-adjust ng konting bass or bawas ng bass or dagdag ng treble. Ayan. Dito naman sa dulo guys, kung gusto mo siyang i-pair sa isa pang same unit para maging TWS siya. Ayan. Yung microphone naman siya guys, rechargeable na rin siya Type-C. Gaya din ng ibang speaker. And almost yung quality ng microphone niya guys, kawig siya ni D20. Ayan. Kung hindi mo nga titingnan yung brand, mapagkamalan mo siyang D20. Parang lang, di ko alam. Parang lang sila. Parang magkalapit lang yung mga material na ginamit. And also yung mga design na halos same din sila. Yan. Para siyang WKing. Di ko alam pa sister company lang dito sila eh. Nauna lang talaga si WKing pumasok sa Pinas and then si DLK last year lang. Yan. And of course, yung user manual niya. Pag tamad na magpasa, bubukas mo. Kailangan mo itong basahin para mas malaman mo yung buong information about sa unit na to, kung ano yung mga bawal, ano yung kailangan mong gawin para mas ma-prevent na mas tumagal pa yung unit mo, hindi agad yung sisira. So kasama yan dito, yung mga iba pang specification na hindi natin na-mention kanina, basahin nyo na lang din dito sa manual. Ayan. So nakalimutan ko ang i-mention, waterproof pala siya guys. Yeah. So, yung design niya is more like pang outdoor talaga siya. Napaka-rugged and ayun,
IPX. I don't know kung anong IPX, IPX7 or IPX6. Check na lang natin later. Check nyo na lang din. Ayan, basta ano siya, waterproof. Mga nagtatanong naman kung paano yung quality ng karaoke, sino mas maganda, ito or si WD20. So, explain ko lang sa inyo guys, na mamaya sa sunod na video na ipapakita natin. Ituturo ko lang sa inyo kung ano yung technique, yung pinaka best niya na settings for karaoke. Kasi for me guys, nung at the first time na ginamit ko siya, nung hindi ko pa masyado siyang in-explore, di ko pa inaral, hindi ko talaga siya nagugustuhan. So, until sa yung kinapa ko na, in-explore ko na, nag-explore na ako, nag-experiment na ako ng mga setup sa kanya. Doon ko na siya doon ko na nakuha yung tamang setup for karaoke. So, mamaya guys, ipapakita natin sa inyo. Okay? So, yung next natin yung gagawin, sound check na tayo, indoor, outdoor, movie, and karaoke. Kakantahan natin mamaya. Ha? Libre lait. Mag-comment lang ano man lait. O nga pala guys, yung sa karaoke na mapapansin nyo sa video, sa karaoke testing natin, ibang microphone pala yung ginamit ko nun guys. Kasi during that time, yung dinala ko siya outdoor, yun yung panahon na hindi ko pa nga siya nagugustuhan. Sabi ko parang ang pangit ng karaoke niya. Kahit nga sa GC sinasabi kong, ang lakas niya kaso ang pangit ng karaoke. So yung gamit ko nun guys na microphone is yung cross brand na mic. Alam ko naman na alam niyo yung Rewora. Ang hirap kasi yung meron siyang Bluetooth version na hindi lang siya sa microphone isasaksak, pwede rin siya sa sa AUX, yun. So alam ko, yun yung gamit kong microphone that time. And then yung sa indoor karaoke testing naman natin, itong original mic na yung ginamit natin kasi pag uwi namin after ng outing na yon, after ng sound o karaoke testing outdoor, nung nakauwi na kami dito, saka ko pa siya nakuha yung tamang setup ko. So, yung sa indoor testing natin, yung original mic na talaga yung gamit natin. So, yun guys, panoorin nyo na lang sa next video yung mga video sample natin for karaoke and for music and for movie. I find myself trying to wash away the pain. So far guys, maganda siya. Pero yung technique niya sa kanya para mas maging kumplado maging balance yung karaoke niya, kailangan yung EQ niya i-zero base mo dun sa remote. Wait, pagdalan natin ng wait guys. Ang gawin nyo guys, kailangan naka-zero yung base niya sa remote. Kasi parang normal na talaga sa unit na to guys na ma-base na siya. Kahit nasa zero siya, naka-zero yung settings ng base niya, ma-base na rin yung tugtog niya. So, kung nag-karaoke kayo, i-zero base na lang para maging balance yung mixing ng karaoke dun sa music. Kasi once hindi niyo siya nilagay sa zero guys, mapapangitan kayo. So ito for me, ito yung pinakamagandang setup niya. And then, kayo na bahala mag-adjust ng mic volume and mic echo. Depende dun sa timpla na preferred niyo. So, i-share ko lang yung experience niyo guys nung dinala namin to last week sa outing namin sa Marinduque. And nagkataon guys na may birthday doon. Pang 60th birthday ng tito ng kaibigan namin. So, ang nangyari, ito yung ginawa namin ng video, okay? Instead, ito na yung ginamit nila. Doon sa covered court, doon held yung birthday celebration niya, guys. As in guys, ang lakas niya, kaya niyang sakupin yung buong covered court. Ganun siya kalakas. And then, may mga video sample ako guys na kumakanta ako sa outdoor, sa beach, sa covered court, and ngayon naman, try natin yung dito naman tayo sa indoor. Okay, sige, try natin. Continue. Tuloy natin. Feels like I'm walking in the rain. So ayun guys, mapapasin mo, sobrang lapit ko sa speaker, sobrang lapit ko sa unit, pero hindi siya nag-feedback. Diba? Sa ibang speaker, nag-feedback siya, pero hindi.
Pero I'm sure naman na pag gilakasan natin yung mic volume, pag sinagad-sagad natin, kung i-feedback, try nga natin. Sagad natin yung volume. Yan. I find myself. Oh, wala. Wala pa rin feedback, di ba? Ganda. Ang galing yan. Alright. Tinaan natin ulit. Okay. Cause I'm fading away. And baby, try pa tayo ng isa pa. Yan. Ito medyo acoustic yung bigla niya. You ask me if I love you, and you'll come every time. Not good anymore, baby, don't just be. So yun guys, yun yung karaoke sample natin ito. Next naman guys, mag-sound check naman natin. Try natin makinig ng NCS music. And then, try natin lakasan at hinaan yung volume. And at the same time, adjust natin yung bass. Kung gaano ka-dominance yung bass niya. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light
shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? So, ayun guys. Napakasulit, grabe. Feeling ko guys, pag ginamit niyo itong speaker na to sa loob ng bahay niyo, hindi mo talaga siya pwedeng i-full volume kasi ang lakas talaga niya. Baka makabulabog kayo ng kapitbahay. Yan. Napakahalimaw niya, grabe. Yung bass niyan guys, hindi ko pa nakalagay na siya sa normal settings na bass. Meron ko siyang EQ guys na dalawa. Yung normal mode tsaka yung bass on. Yung boosted bass, yun. So, ang ginala ko ngayon nasa normal mode lang siya and at the same time, nilagyan ko lang ng konting bass dito sa remote. And then kahit i-zero bass ko siya sa remote, malakas, sulit pa rin talaga guys. Yeah. Kung i-compare mo siya guys, feeling mo para kang gumamit ng D12. Yung D12, D15 na speaker kasi ang laki ng sounds niya guys. Napaka-powerful niya. Sa size niya na yan, kala mo malaking speaker yung pinapatugtog mo. Ganon siya ka-powerful. Ganon siya ka-halimaw guys. So ayun, narinig na natin. What's next? Ayun, kasi guys, meron akong ginawang short video kung nakikita nyo. Meron akong comparison video na sa DLP 16, 17 saka compare kay W59. Then guys, maririnig nyo yung kaibahan ng dalawa. And for me guys, based dun sa comparison na yun, almost nga, magka-same sila ng loudness. And for pagdating naman sa bass, ikaw mas extended yung bass niya. Mas ulit siya kasi given na rin na boombox style siya. Yan. Pero parehas sila guys malakas. Parehas sila pang outdoor yung power nila, yung loudness. Yan. Pang outdoor talaga. Pero ang preferred ko sa dalawang Natalie outdoor, syempre dito ako kay sa DLT kasi mas convenient siya, bitbitin. Ayan siya. And mas magaan siya. Kung i-compare mo nga guys kay W20, yung bigat niya, mas lighter to, mas magaan siya. Ayan. Mataba lang siya guys, pag tinabi mo, gawa ng bulky yung body niya. And then si D20, medyo bulky yung dito na side, pero pagdating sa dulo, patulis na siya. Ito naman hindi, bulky siya from corner to corner, from side to side. Lahat guys, bulky yung niya. Pero pagdating sa bigat, mas magaan siya. And then sa sounds, mas malakas siya. O, diba? Pero kung sa mga nagtatanong dyan, sino daw yung mas pipiliin ko pagdating sa dalawa, si D20 or ito? Ito lang yung guys yung masasabi ko. Pagdating sa sounds quality and pagdating sa karaoke, mas pipiliin ko si D20. Wow. Pero pagdating naman sa kung sinong mas gusto mong dalhin outdoor, preferred ko dalhin ito. Yan. Mas maganda yung sounds quality ni D20 and karaoke ni D20 kasi special talaga yung karaoke ni D20. Pero guys, pagdating sa outdoor, mas pipiliin ko to kasi
napakalakas niya. Wow. Yan. Saka napakasulit yung bass. Grabe. Lakas ng bass niya. Ayun lamang guys yung masasabi ko. And then, pagdating naman sa battery capacity, kahit naman sabihin natin ng mas mataas yung battery capacity nito kasi 30,000 milliampere. Pero, pagdating naman dun sa sounds niya na napaka-powerful niya, babawiin lang din yan. Siguro kung yung level ng power niya is same lang kay D20, 200 watts, tapos yung battery niya 30,000, dun, siguro guys, tatagal siya. Sobrang punot ng battery niya. Pero, given na mataas yung wattage niya, malakas siya, mag-bass siya, parang pantay lang din sila. Kung isipin mo, pantay lang sila ng punot ng battery. Isa pa guys, ang nagustuhan ko dito, hindi siya prone sa gasgas. Ayan. Kasi medyo matte finish siya, hindi siya kagaya kay D20 na glossy. So the 20 guys, kung makita mo yung itsura ng D20 ko, puro gasgas. Kasi konting sagi lang, konting mangga gasgas. Ito guys, sa loob ng van na sinakyan namin nung nag-outing kami, nag-barentouking kami. Gumulong-gulong pa to doon. Pero ito, nakabalik siya. Wala man lang kahit minimal na scratches. Wala. Hindi siya nagkaroon ng scratches. Nice! Pas mga... Wala siyang minimal scratches and dents. Ganun siya ka... Kaya mas gusto ko siya dalhin outdoor kasi pampartagulan siya. Diba? And then, nagustuhan ko dito yung part na to. Kasi malalalim. Yan. Kahit hindi ka titingin, mabibilang mo na kasi may mga ano eh. Bilog-bilog. Ayan. Tapos yung ilaw niya guys, hindi siya ganun ka-sling lights. Kasi ano lang, minimal lang yung ilaw niya. Hindi siya exaggerate. Yan. Na yung ilaw niya. Guys, yung parang lining lang. Hindi yung over na ilaw-ilaw. Hindi siya distracted. Yan. Hindi siya na-distract. Yan. Parang ano na rin siya, hindi lang siya basta outdoor speaker o compact speaker. Ano na rin siya, parang party speaker na rin siya. So, meron rin siyang lagay. Pero napaka-minimal lang. Hindi siya captivating, hindi siya distracted. Tama lang na gumanda lang yung design natin. Formal lang. Ngayon guys, itry naman natin siya sa TV. Kasi may mga nag-comment sa atin paano daw i-connect ng TV, paano daw i-connect yung smart TV sa mga ganitong speaker. So sasabihin ko guys, kahit anong speaker mang gamitin mo, ang iba-ibang model man, iba-ibang brand, as long as yung TV mo is smart, meron siyang Bluetooth. So, kung paano mo i-connect yung cellphone, gano'n lang din yung process. Kung paano mo i-connect yung TV sa speaker, punta ka lang sa settings, hanapin mo yung Bluetooth, and then search device, ayun, lalabas yung device name ng speaker ito, then i-pair mo lang. Yun na yun. Ayun na siya. Ngayon, malalaman natin guys kung ano yung magiging performance niya once pinanik natin siya sa TV at mag-play tayo ng YouTube o kaya movies. Kasi may mga review tayo yung speaker guys na hindi ko masasabing recommended siya para pang movies. Kasi yung tunog niya, ayaw ko nang sabihin kung ayaw ko nila ng speaker. Basta yung bass niya, yun yung nilalamon na lahat, halos wala ka nang marinig na salita. Puro bass na lang. Parang akala mo nanood ka ng horror. Pinanood mo Marvels or mga action, pero yung tunog, yung dati ng speaker, like mo pananood ng horror sa sine niya. Kaya puro ng bass. Parang nawawala yung balance. Kahit nakalagay na sa default settings, ganun talaga siya. So ito, malalaman natin mamaya. Itatry natin siya. Okay? Let's go. So ayan guys, buksan na natin yung TV and then i-connect natin yung Bluetooth niya. Ayan. So, naka-on na yung speaker and then i-on natin yung TV. Pupunta ka sa settings. Ayan, hanapin mo yung settings ng TV. Ayan. Kita mo, ayan ako, Bluetooth. Ayan. Open mo yung Bluetooth. Then, search device. Pair accessories. Ito yung nakalagay sa TV ko. Pero sa ibang TV or sa cellphone, search device nakalagay dyan. So, nanghanap tayo. Ayan. Searching. Yan, lumabas ka agad sa DLE S1670. So, ayan.
enter mo lang. And then, pair. Yan. So, connected na siya. Ayan. Ngayon naman, punta tayo sa YouTube. So, ayan guys, connected na nga tayo sa TV at nasa YouTube na tayo. And then, sige, try na natin siya. Car number 6, we are moving. Speed. Alright guys, feel free to visit my channel, like and share my videos, and also don't forget to subscribe, especially sa mga bago naming audience. And also don't forget to click the notification bell para mas mag-updated tayo sa mga bagong videos na aming i-upload. Thank you for watching and God bless.